Let's start na po sa ating gawain ngayong umagang ito. Yung mga musician natin, tune na kayo? Nak? Kompleto na kayo, nak? Okay, pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanya pong kabutihan na ngayon po ay tayo po ay sasamba sa Panginoon. Siyempre po, regular service po, di ba? Ba't ang ganda po nito, pero nadagdag po yung ating pong Christmas party. Amen. So, salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa oras natin sa ating pong Panginoon. Sabi nga, it's a Lord's Day, araw po ng Panginoon na kung saan po ay ating pong siyang sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Sino po sa atin dito ang excited na naghanda kanina patungo dito sa church? Kami po, madaling araw, talagang tawag nito, nag-aasubili. Okay, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkalob niya sa atin. Okay. Salamat yung ilang kapatid po natin ay tinanong ko po yung Brother Jonathan, alam mo, mangukuyata ka ni Brother Endring, po. So, baka hindi po sila makakatalo. And siyempre, miss din po natin si Brother Alex, sila po New Zealand, at maaring nakatunghay sila ngayon, maaring nanonood sila. Ano kayang oras ngayon sa New Zealand? Okay, kung nanonood kayo, Sister Janet, paring Alex, good morning sa inyo dyan sa ibang bansa. Christmas at party po kayo. And what else? Yung mga ilang kapatid po natin siguro, baka nagluluto pa. Ang sa amin kasi, madali lang yung niluto namin. Yung mga gustong humigop ng sabaw, mamaya. Alam na ninyo siguro yon. Okay, salamat po sa ating pong Panginoon sa oras na ito na ipinagkalob niya sa atin. So, prepare our heart at sambahin natin ang ating pong Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid na magbasa po sa atin ang ating pong pinaka-teksto sa umagang ito. Amen. Praise God. Amen. Karakal tapon eh. Okay. So, isang mapagpalang umaga po sa lahat at salamat po sa presensya po ng bawat isa na narito ngayon. At purihin po natin ang ating Panginoon sa dakilang pag-ibig po niya sa atin dahil narito po tayo, narito po ang ating presensya upang purihin, sambahin ang ating Panginoon. Amen po. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa lahat po ng mga biyaya na Kanya pong pinagkakaloob sa atin. Amen. So, alam ko po na excited na po ang bawat isa para sa Christmas party po mamaya. Alam ko po na naghanda, nag-prepare po ang bawat isa. Pero ngayon po, i-prepare po muna natin ang ating mga sarili para sa ating Panginoon. Amen. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa 1 John chapter 4 verses 9 to 11. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Amen po. Tinatawagan ko po ang ating kapatid para sa pangunang panalangin.
Hallelujah. Alayo po yung may tulduan para kayong opening prayer. So, itampo bilang sundalo ng Diyos, always ready tamo po. So, duko tapo at manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you. Lord, we praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lord, salamat po kayong Pepa Domingo, pamaningat mo kaya kami. Salamat po kayong igalagan ng biyaya, pagkalub mo. Salamat po kayong kaligtasan, O Lord. Kening orasay ni Lord, so kami Kenny, magpalinis Lord, oren po rin kaya kaming puso. Nung naman po yung masanting kayong harapan mo, panyadming kapatawaran. At maniwala kami Lord, na anuman nga niya admin tawad, patawaran mo kami. Kaya nung orasay ni Lord, idaos miya po yung kaya kaming Christmas party. Nung ka rin maniwala kami, namibait ko para kayong kaligtasan ng balang metong. Salamat po Ginoo kay ning orasay ni at dadalayin ko po manibat kay umpisa ang tabayanan mo kami hanggang king mayari. Lord, din po nga anak mong titigtig yung magsonlig anyad ko pong kabiasnat kaya kayo Ginoo. Denan mo pong kasigasigan kayong karelang ministry pagkalub mo karela. Makanya naman po Ginoo kaya kaming malugod na pastor lalapit kaya po kaya kayo. Double anointing po Ginoo, pagkalub mo kayo. May po pabran kayong aldoldo ng pamangailangan. Diyos po, ika po, magkalub kayo. Makanyan mo naman Lord, din pong kapatad mi, na alapa Kenny. Dalayan niyo po Ginoo, na anuman yung gagawan do, pag nakamo yung aldongay ni Lord, araw ya kaya ka, pagsamba. Kaya mo, dakal po salamat Lord, all glory to your, in Jesus' name we pray. Amen. Blessed Sunday po sa ating lahat. Napakarami nga po natin this morning. Month of December. Month of December, isa po sa pinakaboboritong buwan ng lahat. Sabi nga po sa nabasa ko, sabi niya po, Christmas is when you have made a home for Jesus in your hearts. So, may lugar po ba ang Panginoon sa ating mga puso? Ulitin ko po, may lugar po ba ang Panginoon sa ating mga puso? Amen. Meron po, of course. Hindi lang po sa tuwing tayo ay nagsa-celebrate ng Christmas, kundi we gave our time, our effort sa araw-araw. At nandito, may special place po ang ating Panginoon sa ating mga puso. Gusto ko lang po idagdag yung nasabi na po ni Pastor last Sunday regarding po sa event na pipresent po ng worship ministry. Tinatawag po namin itong A Night of Worship and Christmas Carols. Bale, mix po siya ng Christmas caroling songs at saka ito po yung gabi na kung saan sabay-sabay po tayong magpupurit, magpapasalamat sa buhay ni Jesus Christ. So layunin po ng event na to, makalikom po ng pondo para sa maintenance po ng mga gagamiting equipment natin every Sunday at sa mga future activities po, mga gathering po na gaganapin at isa-celebrate po ng ating mga members sa worship team. So, isa pong layunin din po nito ay punuin tayong lahat ng espiritu ng Kapaskuhan. Na gaya po ng sabi ni Pastor last Sunday, hayaan natin na maghari ang Emmanuel sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan. So gusto po naming magbigay ng saya sa bawat kapatiran sa iglesyang ito po at yung saya po ng event, yung spirit po ng Christmas, ito po yung gusto nating maidala sa ating bawat tahanan. So yun po kaya inanyayahan ko po yung lahat na dumalo. Suportahan po natin yung event na ito, pati po yung mga kaibigan po natin, mga kapamilya, pwede po nating i-invite. Again, it's on December 23, mag-uumpisa po siya 5:30 ng hapon hanggang alas 8 po.
So, yun na po. Pasalamat po sa lahat ng sumuporta, sa lahat na po ng nagbigay, sa lahat po ng magbibigay pa po. Pagpalain po kayo lalo ni Lord sa inyong generosity po. So, ready na po ba tayong sumamba sa ating Panginoon? Ready na po ba ang lahat? Amen! Let us exalt Jesus' name this morning and let us worship the living God. Sige po! Oh, 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 Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Join the triumph of the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yes, everyone. Oh, 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 Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, offspring of the virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead seen, hailed incarnate deity. Pleased is married man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yes, everybody clap your hands. Oh, 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 sige po, sumayaw tayo. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, rising with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh! Oh, 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 the herald angels sing, glory to the newborn King. Sige po, sumabay po tayong lahat. On earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
give all the glory and all the praise to Jesus alone. Oh Lord, all the glory to your name, Jesus. This morning, itong umaga, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa buhay ni Jesucristo. Ang buhay na siyang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang buhay na nagbigay ng kaligtasan. Ang buhay na siyang nagbigay sa amin ng pangalawang buhay upang sa gayon kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. We thank you, Jesus, sa buhay mo, sa iyong sakripisyo sa krus, Panginoon. And this morning, hayaan niyo po kami na ibigay ang lahat ng papuri na ito. All this praise and glory to your mighty name, Jesus. Come on, church. Let us continue to praise the Lord. Let us continue to adore Jesus Christ. Let us continue to exalt His name this morning. Sabay-sabay po nating kantahin. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, we greet Thee. Born this happy morning, Jesus, to Thee be the glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Let's sing hallelujah. 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 Come, let us adore Him. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Taas ang kamay para sa Panginoon. Come, let us adore Him. Hallelujah. 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 Come, let us adore Him. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
Come, people of the church. Come, let us adore the Lord. Let us adore Jesus. Let us adore the Lord's life. Let us celebrate Him this morning. Let us adore that blood of Jesus. Ang dugo at ang buhay ni Jesucristo na siyang nagbigay ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan, na siyang nagdala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sabi nga po dito sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Jesucristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y makasalanan. We do not deserve Jesus. Pero bumaba po siya dito para tayo'y isalba, para tayo'y bigyan ng pag-asa, para patawarin ang ating mga kasalanan, para tayo'y may pag-asa na sa kauli-hulihan ng ating mga buhay, siya'y ating kasama, makakapiling natin siya doon sa langit. Salamat, Panginoon. Salamat sa napakadakila mong pagmamahal sa amin, O Lord. Sa paulit-ulit mong pagpapatawad, Panginoon. We are continually blessed by your love, Jesus. And we are continually blessed by your mercy, by your grace, Panginoon. Ito po ang mga puso namin this morning, Lord. We lift our hearts to you, Jesus. Patuloy niyo pong pakalinisin ang aming mga puso nang sa gayon ay maging deserving po kami. Sa gantimpala mo, maging deserving po ang aming mga buhay na maglingkod at magserbisyo sa iyo, Panginoon. We want to be deserving of your love, Lord. We want to be deserving of your grace and of your mercy, Jesus. Sana po kami po ay sumasamba sa iyo sa umagang ito, sa Espiritu at sa katotohanan. Our Jehovah Jireh, our Prince of Peace, the King of heaven and earth, na nagkatawang tao para sa aming lahat, upang matubos kami sa aming mga kasalanan. We thank you, Lord, for this life. So come on, church, ito po ang chance natin na magpasalamat. We give back the praise and the glory sa ating Panginoon. Purihin natin siya. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the For He alone. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. To God be all the glory. To God be all the glory. To God be all the glory. To God
natin ang glory. Bigay po natin ang pasasalamat. All the praises and all the glory. Salamat sa buhay mo, Panginoon. We thank you, Jesus. You deserve all this praise, oh God. You deserve all the glory. May your glory reign in our lives, Jesus. Patuloy mo nga po kaming sakupin ng iyong pagmamahal. Sakupin ng iyong proteksyon. Sakupin ng iyong pagpapatawad, Panginoon. We thank you for all the mercy, for all the grace. You deserve all this glory, Jesus. All for you, Panginoon. Sa iyo nga namin pinabalik ang lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri. We thank you, Jesus. Jesus, Jesus. We thank you, Lord. Salamat sa buhay mo, Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Glory to God. Salamat po sa napakagandang pag-aawitan na dinala sa atin ng ating mga kapatid. Praise Jesus. Amen. Pwede po bang isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. At muli ko pong banggitin, nais na banggitin sa bawat isa. Merry Christmas po sa ating lahat. In advance, ano po. At siyempre, kasama po ng mga kapatid po natin na nakatunghay po sa live streaming. Merry Christmas po sa inyo. At sana po naging kasama namin kayo ngayong umagang ito. Mas masaya po sana na po kung nandyan kayo. Dahil nga lamang may mga ilang kadahilanan po. Ayan po sa pabatid po ng mga kapatid po natin. At sana po patuloy po nating madama ang presensya ng ating pong Panginoon. Wala man kayo dito, ay masaya po tayo. Tayo po isama-sama na manambahan sa ating pong Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating pong panunood, patuloy po nating mapapurihan at malulhati at madakila ang dakilang pangalan po ng ating pong Panginoon. Praise God! Hallelujah! So, inisip ko po na ang aking pong isi-share ngayong umaga pong ito ay maiksi lang. Ano po? Sa ganun po ay pagtuunan din po ng pansin, mabigyan sa ating pong oras, yung pong ating pagsi-celebrate nga ng ating Christmas party. Kakaroon po tayo ng mga games at iba pa. At siyempre, mayroon tayong mga ang tawag nito, mga paraffol, ano po, hindi po yung tayo po yung mayroon po tayong paraffol. Salamat po sa kabutihan po ng ating pong kapatid, kaibigan, si Reverend Kim. Nagbigay po siya sa atin ng 10 na bag na bigas. At irarapol natin mamaya yan. Ano po? At mayroon pong grand prizes po tayo dito. Ito pong isang bag na ito. Mapalad po yung makakakuha po niyan. Ano po? At bukod po dyan ay sa kagandaang loob din po ni Brother Mark at sa mga ilan pa, ewan ko po kung mayroon pa pong ibang nagkaloob. At nung nakaraang linggo po ay nabanggit nga na through Brother Alex na nagbigay siya ng 5K. So, maraming pong salamat. Hindi ko na po, tawag nito, ibahin na po natin yung style natin ngayon na lihim. Ano po? Ang sabi ko, naalala po yung binanggit ko nung nakaraang linggo, kaya natin ito binabanggit, for the glory of God, bangkanita, upang sa ganoon, ating pamarisan. Amen? Or yung tinatawag na mayroong
tularan. Ha? Mayroon tayong pattern na kung siya nga nagbigay, ako pa. Kaya ang dapat lang natin iayos dito ay yung pong motibo. Ano po? Yung motibo ng ating pong pagkakaloob. Kaya nga ang ating Panginoong Diyos, ipinagkaloob po niya ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? Bagamat nung sa una ay nalihim po ito, hindi po ito na napaghalata ng mga Hudyo. Bandang huli po nakita nila na ang ating pong Panginoong Jesucristo o ang ating pong Panginoong Hesus, siya ang Kristo, ang ating pong tagapagligtas. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Hindi po ito nalihim. Bangkanita, atin pong pamarisan. Bangkanita, upang sa ganoon, ang atin naman pong buhay, amen, ay atin pong dalhing handog po sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen, praise God. And for all, lahat po, sa lahat po ng nagkaloob para po maganap po ang ating pong Christmas party na ito, sabi ko nga kanina, isa lang yung aking pong narinig, pero sa pagkakalam ko po, mayroon pa pong ibang mga nagkaloob. Sa lahat sa inyo, mga kapatid, ay marami pong salamat. Idagdag po ng Panginoon ang ibigay po ng ating Panginoon ang nag-uuma po ng pagpapala sa bawat isa sa inyo. At sa atin din pong lahat na nandito ngayon. Amen. Kaya mayroon pong bahagi yung nagbibigay at hindi po nakapagbigay. Hindi ka nakapagbigay, hindi ka na mapalad. Mapalad ka. Kasi nga, ikaw yung isa sa mga tatanggap ng kanila pong ipinagkaloob. Okay. Praise God. Sinabi ko kanina, short exhortation lamang. Medyo napahaba na naman na po tayo. So, darako na po tayo sa mensahe at muli ko lamang pong basahin itong pinasa na po kanina para po sa mga hindi nakarinig kanina. Ano po? Ang ating pong teksto ay ating pong tutunghayan dito sa 1 John chapter 4 verse 9 up to 11. Yan ang ating pong verse. So, basahin ko na po. Ang sabi po, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ito? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Kita natin. Ito ang love. Ito ang pag-ibig. Ano po ito? Hindi, sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wow, praise the Lord po. And last verse 11, mga minamahal, yamang gayong kadakila. Hindi po yung sinabi ni John, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Dapat din tayong mag-ibigan. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, wala pong dahilan. Ang ating Panginoon, ibinigay niya sa atin bilang kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin at bilang kanya pong inibig din naman na po dapat din tayong mag-ibigan. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa malayang pagkabasa po ng kanyang salita. Ihandog po natin ang tagpong ito sa Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoong Jesus, Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, muli, pinapasalamatan ka namin sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo, na inaalala po namin, Ama, ang kapanganakan po ng aming Panginoong Jesus. Dalangin po namin na bendisyonan po ninyo ang kabuuan ng gawain ito mula po dito sa aming pong pagkikinig ng iyong mensahe. Sa matapos ang gawain ito, kami po ay inyong pangunahan. Salamat po, pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. In Jesus' mighty name, all these things we ask and pray. Amen and amen. Praise God. So, ito na.
bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng Pasko? Tanong ko lang po ito. Ha? Bakit nga ba tayo nag-celebrate ng Pasko? Sabi ng ilan, because, Pastor, yan ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yan yung kanyang birthday. Tama po, tama. Pero tanungin po natin, mayroon bang nakatala sa Biblia na yung December 25 talaga? Actually, December 10 ngayon. In advance kasi sineselebrate po natin ang Pasko. Sa Biblia naman talaga, pakinggan po natin ito. Sa Biblia, silent. Diyan ang kung anong araw po ipinanganak ang ating pong Panginoon. Baka ngayon lang po ninyo malaman yan. Sa Biblia po, silent, wala pong sinabi na date or araw na ipinanganak po ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, maaaring tanongin niyo, Pastor, wala palang date, wala palang or month. At yun or month na ipinanganak ang ating Panginoon. Bakit tayo nagsiselebrate ng December? Yan. Actually po, nais ko pong liwanagin ito. Tayo po ay nagse-celebrate, hindi po doon sa yung December 25 kinikilala natin na yun ay kapanganakan ng ating Panginoon. Kinikilala po natin yun yung bilang universal, no? Sama-sama ang buong sangkatauhan, mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga naniniwala po sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po doon tatama natin ito. Nagse-celebrate po tayo hindi doon sa pag-iisip na yung 25 ay kapanganakan ng Panginoon, kundi po pag-iisip na mayroong Kristo na ipinanganak sa sanlibutan dito sa mundo upang tawag nito upang tayo ay iligtas, no? Doon po sa tiyak na kapahamakan. Okay, maliwanag po ba? Mayroong isinilang na Kristo, sinicelebrate po natin December 25, doon po sa pag-iisip na mayroong Kristo na naipanganak upang pawiin ang lahat ng atin pong mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, walang dahilan po para hindi natin pasalamatan ang ating pong Panginoon. Ang sabi ko nga sa pamagat ng exhortation natin ngayong umagang ito, dakilang handog ng Diyos. Sino ba itong dakilang handog na ito ng Diyos? Siyempre, alam na po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. But nais ko pong halukayin po natin yung mga ilan pa pong kasarapan, kagandahan, doon po sa pagbibigay ng ating pong Diyos at ang Ama sa ating pong Panginoong Jesucristo sa ating pong mga buhay. Sa ating pong pagpapasimula, ang kauna-unahang pong Pasko, mga kapatid, yun po yung pagbibigay ng Diyos sa atin, ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yun po yung kauna-unahang Pasko. At napaka-dramatic po yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Alam na po natin lahat yan, na kung paanong ang ating pong Panginoon nung panahon na siya po ay isisilang na, dalang buntis, pag pinagbubuntis po siya at ni Maria at isisilang na, nandun po sila sa Bethlehem ng Judea para magpatala, no? Para kumuha po ng kanilang mga sedula at that time. Kasi po, panahon kasi noong kasing panahon ni Alexander the Great, inalis kasi yung pagtatax po nila noon. Inalis po yun. Noong panahon ng mga Romano, ibinalik. Yun, makikita po natin yan sa chapter 2 ng Lucas. Ibinalik po yun, yung pagpapatala na yun. At lahat po ng mga Hudyo at that time, sa buong nasasakupan ng Palestine, nauwi silang lahat sa Judea. Bakit Judea? Kasi yun po yung pinakasentrong bayan ng Israel at that time.
So, doon po sila magpapatala at doon po inabutan ng panganganak sa ating pong Panginoong Jesucristo. At alam po natin lahat, balikan lang po natin yung pong madrama na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang lugar sa kanila. Wala nang lugar sa kanila at that time. Hindi naman po doon sa punto, ito yung mga puntong pagtatama po sa mga pangaral. Yung mga ilan na pangaral na kung saan is very, yung tinatawag na yung mabilis baga, na biglang tingin, ay, nung mga panahon yun, walang tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi naman actually ganoon. No? Dahil po sa halos lahat na mga Hudyo, minulilo. Umuwi sila sa Bethlehem o sa Judea upang magpatala. No po? Nagkapunuan lahat ng mga panuluyan at that time. Kasi nga nauwi sila lahat Para, ano yung purpose? Magpatala. Ano? At nangyari po dahil punuan lahat ang mga hotel, maaring etc. paupang mga bahay, etc. Wala na silang matuluyan. At nang naging sanhi po, at nang naging bunga po nito, ibinunga po nito, yung pong sabsaban. Di ba? Yung pong sabsaban. Doon po ipinanganak ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po yung magandang mensahe dyan. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, hindi po na ipanganak sa napakagandang lugar, sa napakagandang ospital. Sa inyo na nandito ngayon. No? Kabataan, saan kayo na ipinanganak? Saan ospital kayo ipinanganak? Nung araw po, kami na medyo may edad na, nagkasya na kami noon doon sa mga bahay-bahay. Kasi nung araw, wala namang pinapanganak sa ospital Ngayon na lamang. May mga ilan sa inyo siguro dyan, pinanganak sa mga ang gagandang ospital, etc. Sa atin di sa Pampanga, sino ang mga pinakasikat na ospital dyan? AU, di ba? Ganda ng naging kapanganakan mo. Lugar ng kapanganakan mo. Pero kapatid, alam mo ba? Ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang King of Kings and Lord of Lords, ipinanganak. Hindi sa mga magagarang ospital. Ipinanganak sa sabsaban. Kaya tama po ang binabanggit saan? Sa 1 Corinthians o 2 Corinthians, kung di ako magkakamali, chapter 8, verse 9. Ano pa? Binabanggit po doon. Tama. Ang sabi po, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ano ang biyaya ng ating pong Panginoon? Na bagaman siya'y mayaman. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, alam po ba ninyo? He is rich. Makwaltaya po yung Ginoong Yesu po. Ang Panginoon, mayaman niya po. Ginamit ko yung salitang makwalta. Yung pera kasi, ang Panginoon, binabanggit na din sa salita ng ating pong Panginoon. Sa Kanya yung gold, sa Kanya yung silver. Di ba? Antindi po. Na bagaman siya'y mayaman, ang ating pong Panginoon, mayaman niya po. Mayaman. Gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Yan, alas ninyong mabuti ang talata, kabataan. Napakatindi po yan. Ang sinabi po niya, siya'y nagpakadukha. Sabi nga natin kanina, isinilang siya sa sabsaban. Na siya na napakayaman. Sabi ko nga, King of Kings, Lord of Lords, napanganak siya sa sabsaban. Upang ikaw ay maging mayaman. So, ulitin ko po yung binanggit ko po kanina, ang kauna-unang Pasko ay yung pong pagbibigay po
ng ating Diyos at Ama sa ating pong Panginoong Jesucristo bilang kanyang dakilang handog sa bawat isa sa atin. Maliwanag po ang binabanggit ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman, sabi po niya, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Noong nakaraang Pasko, sino sa inyo dito ang, noong nakaraang Pasko, saan natin ginagawa ko sa nakaraang Pasko? Sa ano na? Sino sa inyo dito? Pakitaas po ang mga kamay ng mga nandoon noon. Hello? Sige nga po, huwag mabigat ang kamay. Sige po. Ila mo, karitak kayo. So, alos konti lang pala yung nandoon noon, noong nakaraang Pasko. Kasi, at sinabi ko kasi sa kudigo ko, noong nakaraang Pasko, nakatanggap tayo ng regalo. Baka matindi kayo nakapunta doon, siguro naman nakatanggap kayo ng regalo. Di ba? Alos lahat siguro tayo, nakatanggap tayo. Ako nakatanggap ako ng regalo. Apo. So, ito ngayon yung tanong, paano natin sinukat ang halaga, ganda, tibay ng regalo na ating natanggap sa nagdaang Pasko? Alam po niyo, sabi ko po dito, nasusukat natin ito. Ito ay ating nasusukat sa pamamagitan ng pakinabang. Pakinabang. Yung natanggap mo noong nakaraang Pasko. Ako po, sa totoo lang, yung tanggap ko yata, kasirola yata. Hanggang ngayon, ganda-ganda pa, hindi pa talagang okay pa. Nagagamit ko pa. Isa sa mga natanggap kong regalo, tuwalya. Siyempre, walang kamatanya yung tuwalya. Hanggang ngayon, nandun pa. Sa kasama pa. Kayo, ganun din po ba? Yung regalo yun, nandyan din pa po ba? So, isa lang po. Ito na. Alam po ninyo, nabanggit ko kanina sa ating pong pamagat, dakilang handog ng Diyos. Bakit dakila ang handog ng ating pong Panginoon sa atin? Sa'yo, sa akin, sa buong sangkatauhan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito ay eternal. Sapagkat ito ay walang hanggan. Sapagkat ito ay yung pakinabang po doon ay walang hanggan. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Opo, walang hanggan. Kaya nga yung verse 9 po natin, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sinabi ko po dito, maaaring ikaw ay nakatanggap ng mga pagkaganda-gandang mga regalo noong nakaraang Pasko. Maaaring ikaw ay nakatanggap ng sapatos, pantalon, damit, refrigerator, sasakyan, bahay, TV, etc. Kumusta yung natanggap mo na yon? Luma na, marahil. Yung niregalo niyo sa akin ng sasakyan, nung binigay niyo sa akin, no? Ang ganda-ganda pa, malinis. Ngayon, gas-gas na. Bakit? Ngayon po, kahit gaano kakitindi ko yung pag-iingat ko, darating araw, mawawala po yan. Pero alam po ninyo, ang regalo ng ating Diyos at Ama ay pang walang hanggan. Amen? Ang regalo sa atin ng Diyos ay pang walang hanggang pakinabang. Kasi nga po, eternal na life, ay eternal. Kaya, ingatan mo ang iyong buhay sapagkat ito'y regalo mula sa Diyos. Itong buhay mayroon tayo ngayon. Kaloob yan ng Panginoon. Itong buhay na bago na tinatamasa po natin ngayon. Ano po? Yan ay buhat po sa ating pong Panginoon. Kung kaya po, ingatan po natin yan. Hindi lamang
ah, ingatan po natin sapagkat ang buhay na ito, eternal, hindi lamang buhay upang kumilos at kumalaw. Napakahalaga po itong buhay na ito, mga kapatid. Kundi buhay sa tunay na layunin nito. May tanong dito, ano nga ba, Pastor, ang layunin ng buhay na bigay sa atin ng Diyos? Ano nga ba? Alam po ninyo, ang sinabi ko po dito ay yung pong magbigay ng kapurihan sa Kanya. To give glory. Tayo pinili, hinubog at inihanda ng Diyos para sa isang special na layunin. Ayon sa Kanyang minabuti. Ano itong special na layunin na tinutukoy ng salita ng Panginoon? Ephesians chapter 4, verse 1 to 5. O verse, ito na lamang pong verse 4 siguro, babasahin po natin. Ephesians chapter 1, verse 4. At sa ating ang pag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Mga kapatid, saglit nating isipin ito. Na po, before the foundation of the world, pinili na po tayo ng ating Panginoon. Pinili ka na ng Diyos. Pinili ka na ng ating Panginoon. Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo tinawag para sa Kanyang kapurihan. Nais ko pong idiin, tayo po ay tinawag, pinili para sa Kanyang kapurihan, kapatid. Sana po, natin ito. Gawin po natin, i-act po natin ito. Pinili tayo ng ating pong Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Gawin natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 2, second to the last verse na babasahin ko po. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos and do it all, for the glory of God. Tayo hinirang upang maging matapat na lingkod at katiwala niya. Last verse, Matthew chapter 25 verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kaharian. Sana po, tayo po ay mga tinatawag na mga katiwala ng ating pong Panginoon. Pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Pinili po tayo. Sana gamitin natin ang buhay natin na ito sa kapurihan at karangalan ng ating pong Panginoon. Ngayong Christmas, ngayong Pasko, ilang linggo pa, 2 linggo pa, before po doon sa talagang dapaton yung Christmas na i-celebrate po natin. Sana po, misip tamo, o nga ang ating Panginoong Jesucristo magdiriwang ng kanyang karawan this coming December 25. Ano kaya? Tanungin natin ang ating pong mga sarili, ano kaya ang pwede kong iregalo sa Panginoon? Sa aking pong pagtatapos, actually, remind ko lang po ito, narinig na po ninyo sa akin ito. Paano ka naman regaluhan ng Panginoon? Wala naman ang Panginoon. Di ba? Paano ko siya reregaluhan? Pero alam po ninyo, sinasabi ng kanyang salita, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, sabi ng Panginoon niya na, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Panginoon. Sana po, ngayong Pasko, magregalo tayo. Amen? And sabi po, show your love, mag-ibigan tayo. Umibig ka, ibig ang Panginoon. Amen po. Praise God. So, palakpakan natin ang ating pong Panginoon. And let us pray. Father God in heaven, muli po sa oras na ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa oras na kaloob mo sa amin. Sa maikling sandali, kami po ay nakapag-aral ng iyong mga salita.
Salamat po sa encouragement. Salamat po, Ama, sa pagbibigay mo sa aming Panginoong Jesucristo upang ipakita po ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po sa buhay na kaloob mo. Salamat sa oras na ito na amin pong sama-samang i-celebrate ang iyong ginawa sa aming pong mga buhay sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, patuloy po ninyo kaming samahan, gabayan sa aming pong celebration ngayong araw na ito. Sa iyong kapurihan, karangat, kalawalatian at pagsamba sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God po. Hallelujah. Amen. So tayo po ay darako na sa pagkakaloob. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin, O God. Salamat po sa dakilang pag-ibig na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, aming pong dinadalangin ng mga kaloob na aming ibibigay sa inyo, Panginoon. Nawa, kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon, at magamit po ito sa lalong ikalalago po ng aming gawain sa lugar na ito. Patuloy niyo po kaming pagpalain, kayo pong patuloy na mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. And Lord, dinadalangin din po namin ang pagsi-celebrate po ng aming Christmas party. Kayo pong siyang patuloy na manguna sa aming gagawin, Panginoon. Kayo po ang maitaas namin sa oras na ito, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. 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 Praise God. Salamat po. Salamat po sa ating pong mga kaloob, sa ating pong Panginoon. So, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong celebration. Kung ano po yung ating pong gagawin. At tinatawagan ko po yung nakatalaga po sa atin upang manguna dito sa atin pong, sino ba? Si Sister Aure? Ma'am Ma'am Aileen kaya o ano? Sige po, tinatawag ko na po. Si Ma'am Aileen na siguro. Okay. So, yun. Amen. Bago po tayo magsimula, binabati ko po ang ating kapatid. Congratulations po kay Sister Berna. Amen. For passing po the LET exam. Ayan po. Amen. So, Sister Nita. So, yung pong ating Christmas party, ano daw po muna, games, then lunch, tapos po, exchange gift and raffle. Sige po. Sister Nita.
Sige po, habang inaayos pa po yung ating para sa mga games, announcement lang po, magbibigay po ng mga sobre yung ating mga kapatid po. Yung mga hindi po nabigyan ng sobre last week, magbibigay po sila.